Yung parang sa airline catering, coffee chef 1 and 2, sous chef, chef de partie at executive sous chef. Qatar Aircraft Catering Company po, they have to produce 200,000 meals a day para po sa Hamad International Airport. So lahat po ng mga international flights ang dumadaan sa Hamad International Airport, si QACC or Qatar Aircraft Company po ang humahawak. Ngayon po, sa operations din po sa grounds ng catering po, marami din po hinahanap yung ating subsidiary po kagaya ng mga assembly agents, no? Mga bond agents, yung mga equipment operators sa grounds, sa airport, ayan, mga transport team leaders, yan, mga sa dining services. Kasi po may mga cafeteria din sa loob ng Hamad International Airport, no, na kinikater yung mga empleyado doon ng Qatar Airways. Mga laundry team leader and laundry supervisors, kasi nga yung mga gamit, tsaka mga uniforme ng mga trabahador nila. Pastry line operations, so imagine mo yung pastry mo, no? Masarap yung pastry sa Qatar Airways diba? Doon ginagawa yung mga sinuserve ng mga pastry na sa aeroplano. And catering experience pong hinahanap, pero dito po sa Qatar Aircraft Catering Company, hindi lang natin ililimit to Ariel at saka mga sir sa catering ng airport. Yung mga gustong from cruise ship, no, na gustong mag-land base na, gusto makakita ng lupa, no, pwede mag-apply dito sa opening namin. And maliban po dyan, so October 6 and 7 pa lang po yan, isang part pa lang po yan. Itong paborito mo, Qatar Airways din. Grounds naman po ito, nako, hindi naman po siguro mauubos ang mga PSA natin. Siyempre, nakahanap pa rin po tayo, patuloy ang ating mga customer service agents sa Qatar Airways, ma-assign sila sa grounds. So sila po yung mga nag-handle ng mga VIP lounges, okay, sila rin po yung nag-handle ng mga complaints ng mga passengers, at saka yung mga paano pumunta sa loob ng Hamad International Airport. So ito, ang hinahanap po ay 1 year of experience from airport. Ano sa airport? Airport grounds po. Ayan. Nakakilala mo PSA. Yung parang nakikita niyo po sa counter sa airport. Yan. Kung hindi naman po airport experience, Ariel, actually pwede rin po yung sa mga hotel sa practice. Pwede rin sila doon, no? At saka yung mga nag-work sa mga travel agencies, yung mga travel agents, because alam nila yung Amadeus, yung ginagamit na system sa booking system. Ang final interview naman nito ay last week of October, that's October 24 and 25. Tapos, meron din tayo for food and beverages. Si Sir, no? Barista. So, marami tayong opportunity for food and beverage assistance, attendance sa VIP lounges naman ito. No, mga about 50 to 100 ang i-hire. Wow, dami. 50. Yung customer service agents natin, mga 50 to 100 din. Ang ina-expect din po yung unang nabanggit ko, Qatar Aircraft Catering Company, mga about 300 po ang gustong i-meet up ng employer natin sa 6 and 7. Sa food and beverage po, mga 50 to 100 ang hinahanap nila. So, 1 year of experience din sa mga airport fine dining or mga hotel fine dining po hinahanap nila, no? At technical, ang pinag-usapan natin kanina, mga aircraft mechanics, naghahanap din po tayo. Ito po ngayon 3 to 5 years experience ng wide body aircraft. Tapos, pinapa-approve pa namin sa Department of Migrant Workers po yung licensed aircraft engineer. So, 5 years experience po, dalawang klaseng aeroplano pwede niyang i-handle, wide body aircraft at saka yung mga private jets, yung mga maliliit na jets o aeroplano ng Qatar Airways, yung mga private flying nila for VIP clients. Alam mo yan. Ayan. So, yan po yung mga opening namin. And of course, yung duty-free shop po ng Qatar Airways, hindi yung pwedeng mawawala. So, yung mga cashier natin dyan, no, at saka mga sales ladies or mga sales associate, pwede rin po lalaki dito, no, yung mga nagbebenta na sa airport ng mga gadgets, jewelry, perfume, mga any luxury item po. Pwede po mag-apply sa amin as sales associate po and till assistant po ang tawag sa cashier po doon.
yun. Ayan. So that's for Qatar pa lang. Isang airline pa lang yan? Isang airline pa lang. Sa Qatar Airlines pa lang, ilan na lahat ang kailangan natin all in all na mga ina-hire ninyo? Sa ngayon po, ang ina-expect po ng employer natin is to interview about 1,000 for the month of October po. Different with the Qatar Airways and the 2 subsidiaries po. And from the last year po, noong 2024 and 2023, hiring po namin sa kanila, same positions po, patuloy rin po ang pag-deploy namin ng mga na-hire po during the 2024 event po nila. So, di po siya nawawala po. Mga 1,000 Yung ina-expect po nilang ma-meet this October po. 1,000 ang kailangan talaga nila ng mga labor, mga Based sa naging history po namin ng deployment po, ang pinakamataas namin na-deploy for Qatar Airways po that time was, having po pa lang po 1,700 for the last from 2018 to 2025. This 2025, by this October, ilan po ang kailangan natin? Most likely po, ang ina-expect po nila is around 500 to 800, pero gusto nilang mag-meet po ng mga 1,000 plus ng mga aplikante po. Puro foreign airlines lang po ang hawak ninyo o may mga coordination din po kayo sa mga local airlines? International airlines pa. International sir. lang. Opo. Biro mo, mag-a-apply, puro international ang pupuntahan. Kailangan kumuha na tayong passport na ito. Kaya lang, makapasa ka muna sa... Teka, bakit hindi pinag-uusapan yung educational... Yes, magandang question yan, Ariel. Okay, Ang mga requirement natin, actually, ang minimum education requirement natin is high school graduate or yung ALS certified. Ay, pwede high school graduate. High school graduate, On curriculum. kung kayo po ay included sa K-12 curriculum, ito po yung senior high school graduate. Ngayon yung mga hindi nakagraduate ng high school pero nag-undergo sa DepEd program ng alternative learning system, pwede rin po namin i-accept. Pwede makapag-trabaho sa airline. Yes! Kahit high school graduate. Kahit cabin crew po, high school graduate ang hinahanap natin. International airline. Talaga? Paano mag-English? Paano mag-English yung problema? So far po, based sa mga naging experience natin, marami naman po tayong mga high school graduates or college undergraduates na magaganda naman mag-English. Kaya gusto nila sa Pilipinas Ayun. compared to other Asian countries. Napakaganda. Hindi. Paano yung mga gusto mag-apply na nanonood ngayon? Baka meron natin na ibigay. Yes, yung ating opportunity po, pwede po sila mag-apply sa aming website para hindi sila ma-scam. Wala po third-party agent po tayo. Website lang po namin, ipax.com, sa job seeker section po. May mga, ito po nakalagay iPax. may mga walk-in applications po kami tinatanggap ngayon, specifically for the back of the house, kaya yung mga commis chef, sous chef, chef de partie, executive chef, at saka yung mga position po under Qatar Aircraft Catering Company. Tsaka po yung mga aircraft mechanic po, pwede mag-walk-in. Now, for aircraft mechanic po pala, ang educational requirement po natin dyan is either bachelor's degree graduate or yung tinatawag natin mga associate degree graduate. Kasi meron tayong mga AMT, di ba? Yung mga associate, yung mga 3 taon lang yung course. At dapat po ay CAAT license po sila. Pinag-uusapan namin kanina ni Mon yung CAAT license ko. Very important po. For aircraft, mechanic po yan. So, Ariel, isang airline pa lang yan. Isang airline. Gentlemen, isang airline pa lang po. Teka, ma'am, may walang experience sa airline, walang experience sa airport, pero may training sila sa TESDA. Paano bang ano na? Sa opening po namin, according sa Qatar Airways po for food and for customer service agent, they're willing to get yung mga may training po sa airline. Tapos may 6 months customer-facing experience. Ang importante po kasi, dun sa like customer service agent or PSC, dapat customer-facing, hindi po pwede kasi yung mga call center. Kasi iba ang interaction ng passenger kapag face-to-face, lalo na yung mga difficult situation. Correct. Yung kumari, biglang yung plano, na-delay ang flight, or merong problema sa loob ng airport, yung system biglang nag-down, kailangan kaya i-handle po yan ng mga customer service agents o gano'n. Ayun. So, safe to say ba na ang Qatar Airways ay nangangailangan ng mahigit sa 1,000 magkagawa?
Kasi po, they are recruiting around the world. So, thousands naman po ang hinahanap nila and paikot-ikot po sila ng bansa eh. Pero depende, kasi dito po sa amin is kung maka 1,000 kami, bakit hindi? Kung maka 1,000, why not? Kaso po kasi, kung ilan po talaga yung makakwalify base sa screening process po ng IPAMS at saka at final interview ng employer, there are instances po na sa isang taon nakaka-1,000 kami. Pero ang average po namin for Qatar Airways, if I'm not mistaken po, 500 to 800. 500 to 800, mga ganun po. Opo. Depende pa po yan sa subsidiaries po. Yun po. Pampakilinaw lang, doon sa nabanggit nyo kanina na walang placement fee, walang salary reduction. Paano ba ang proseso doon sa agency na mag-a-apply ng trabaho, makaalis pa siya ng bansa na wala siyang gagastusin na piso, kahit piso? Yun ang pakilinaw lang doon, ma'am. Kasi po base sa Department of Migrant Workers po kasi, ang requirement po talaga, ang employer po kasi talaga magbabayad ng visa. Sila rin po magbabayad ng airfare, at ang mga gastos lang talaga ng aplikante, pag sila po yung mag-a-apply ay dapat passport, ready ang passport nila, yung mga NBI clearance, at saka po yung mga educational credentials, dapat po ready na po yung mga yun. Ang medical exam sa Department of Migrant Workers ruling po, sagot talaga ng aplikante yan. Pero 90% ng aming employers, sinasagot ang medical nila kapag sila ay medical fit. Kailangan kasi bago makaalis, kailangan medically fit. So kailangan pala, bago kayo kukuha ng isang employee, may coordination na kayo doon sa employer. Yes po, tama po. Kasi po hindi po pwedeng mag-recruit ang mga katulad namin po kapag hindi po siya in-approve ng Department of Migrant Workers. So ganoon po kami na-dependent sa gobyerno. Kapag hindi po nila inayunan yung sahod na iaalok ng kumpanya, hindi po nila inayunan ang kontrata, kailangan po kasi talagang yung kontrata po ay maayos, masigurado po na benepisyo ng tao ay may bibigay, meron po silang bakasyon, may contract duration, ang mga insurance coverage po, tsaka yung benepisyo ng kumpanya. Pag hindi in-approve po ng Department of Migrant Workers, hindi po kami pwede mag-recruit. Ma'am, sa PC kami fit, pero age limit pa meron ba tayo? Actually po, that's a very tricky question for us. No? Na-experience din natin yung Mon sa cabin crew. No? Pero in your case, Mon, no, when you orient mga cabin crew, yung mga flight attendants po, kasi sila po kasi yung frontline o yung customer facing. Anong mga na-encounter mo dito sa pag tinanong ka ng age limit? It's a very challenging question, no? Actually, I'm medyo transparent kasi ako dito. Pagkarating sa local airlines, there's no maximum age limit to apply. Local airlines, ngayon, it's always best na like yung sinasabi na airline requirements varies per airline, per country yun. But sa case ng Philippines, there's no maximum age limit. But syempre, for cabin crew, I just don't know with Cebu Pacific, but parang yung retirement age is 60. So, yun na. Dito sa Philippines yan. Sa Philippines yan, Pag 70, ang hirap ng trabaho. Kasi kung may batas po sa ibang bansa, syempre dahil working visa po ang kinukuha natin, syempre may mga karampatang batas po sila when it comes to workforce at saka sa edad, maximum na edad na pwede nila papasukin sa bansa nila. Kapag frontline po kasi, o nakagaya ng mga cabin crew, mga customer service agent, yung mga sales associate po, ang lagi po namin sinasabi dyan ay younger workforce. Ayan, younger workforce. Mahirap naman kasi kung yung mag-serve sa iyo, nilalayo na eh. No? In fairness, sa ibang bansa, may nakikita ako mga senior citizen nagtatrabaho pa rin sa mga food chain, mga station. Kasi po, nandun na po sila. Oo. Pero kung kayo po ay papasok pa lang sa bansa nila, ang employer po kasi ang nagdidesisyon ayon po sa kanilang requirement at ayon din po sa may mga bansa po kasi na kapag may ganitong edad, meron po sila tatawag na ibang presyo ng bayad ng working visa. Kagaya sa New Zealand, may mga ganun may mga ganung conditions sila. Tsaka kapag service industry po, karamihan po talaga dyan, younger workforce po ang hinahanap.
Sana hindi ma-offend yung iba. Kami. Pero yung mga top daw sa yung mga chef, yung mga sa catering, wala ko tayong problem sa edad. Huwag lang po yung malapit na sa edad ko. Teka, isang airline pa na pinag-usapan na. Ilan bang airline ang nangangailangan ngayon ng mga tao para sa ating kabatiran ng halos libo ng ating mga viewers ngayon? Okay, actually po, ngayong araw po nasa kumpanya po namin ng Emirates. Kami po ay patuloy na nagre-recruit ng cabin service assistants. Itong cabin service assistants po, for UAE ito po ay, sila po ay yung mga 2 years ang experience pero naka-assign sila sa Airbus A380. Sila po yung nasa first class na passenger po. So ngayon po, at saka next month po, meron na naman ulit. Tapos yung isa natin, palagi namin pinag-usapan ni Mon ay cabin crew for Emirates. So dadating ulit this month, meron sila. Tapos next month, meron ulit. So ang lagi po namin piniprepare, dapat po may minimit po na at least 100 po ang employer kada buwan for cabin crew. Dahil napaka-stiff ng competition. Napaka-stiff ng competition for cabin crew. Emirates, I understand, mataas ang standards ng Emirates talaga. Ako, nakikita ko kasi yung mga natatanggap, pati mga kaibigan ko na cabin crew. Kasi itong cabin crew na to, galing to sa ganitong airline, pero siya yung parang face ng airline na yan, nasa Emirates na, or dating mga, I mean, it's something also you have to prepare rin talaga for Emirates. Kapag cabin crew po kasi ang pinag-uusapan natin, of course, karamihan po ng mga aspirants na kumukuha ng mga tourism courses, yan po talaga yung gusto eh. Tsaka po yung mga nag-aaral sa mga flight attendant schools. Pero bawat airline po kasi ay may iba't ibang requirement ng mga or qualifications ng pagiging isang cabin crew. Hindi naman kailangan na may experience sa aeroplano. Paminsan-minsan nagugulat kami, may classic example kami. 2 years siyang nabakante pero nag-work siya sa 7-star hotel sa UAE. Pero exceptional ang kanyang presentation with the employer, pumasa siya, naging cabin crew siya. May iba naman, may nagtatanong, bakit walang experience sa aeroplano pero bakit siya na-hire? Karamihan din po kasi na tinatanggap ng employer. Pag sineseryoso po ng mga estudyante, yung mga OJT nila. Training nila, yung on-the-job training. Kaya napaka-importante ng on-the-job training. Hindi lang siya yung parang susulpot ka sa kumpanya para magsulog ng oras. Kailangan seryosohin ng on-the-job training kasi tinatanong ng employer yan. Parang may batas na yata yung bills ka, parang naging pinirmahan ng Pangulo na parang academy na, no? Malaking bagay ito sa agency ninyo na mas maraming competition na parang makahay yung ating mga estudyante. Maganda rin po talaga yan kasi ibig ko sabihin yan, may specific na training at module na po para sa aviation industry. Kasi ang mga courses natin sa kolehiyo, like tourism, very broad po kasi ang sakop nito eh. Pero sa honestly speaking po, sa mga cabin crew at alam ni Mon yan, hindi po lahat graduate ng tourism na nakukuha. Hindi, di ba? In fact, kung tinatanong ako, anong kailangan course para maging cabin crew? Sabi ko na any course will do. Pero syempre, may advantage rin pag may experience sa hospitality industry, mga nurse. Actually, maraming hindi nakakaalam, pero medyo advantage pag registered nurse ka. Yes. Kasi ang registered nurse, pag nagkaroon ng emergency, lalo na medical emergency, alam ka As licensed nurse siya. Mas priority yung mga registered nurse natin ka nag-apply ng flight attendant. Hindi naman priority, mas malaki yung Mas malaki yung advantage. Mas malaki ang tsansa. Malaki yung advantage dahil yun nga, safety po, health and safety, lalo sa emergency. May mga na-deploy na rin po kami mga nurse na naging cabin crew. Totoo po yan. Ang importante na talaga minsan is also yung character, personality, because syempre, not all the time naman may emergency on board. So, syempre, they have to be also sa mga tao, yung communication skills, kasi they deal with passengers for the entire duration of time. But advantage kasi sa kanila is pag may emergency, alam ka agad ang gagawin. Oo. Pero
personality pa rin. Ano? Yung pagtingin pa lang sa isang cabin crew na hindi na parang Yes. langit na agad ang makikita mo. At saka hard to serve kasi syempre this is also about service eh. So kailangan talaga yung talagang may puso to serve the passenger. Ang tinatawag namin is they have a genuine concern for their passengers. Kung natatanda rin, naging viral ng Radio Nation, naging viral rin natin sa City Pacific, yung parang ngayon uso na yung TikTok, mga panahon wala yung TikTok eh. Yung nagsasayaw sila sa play. Yes, yes. Isang maganda rin sana yun, no? Pero parang nagkaroon yata ng issue regarding that. Sa tingin nyo, panahon na ngayon, iba na ano, pwede ba ibalik yung mga ganun parang entertain yung sa mga pasahero? Not really. Kasi airlines right now are very conscious sa branding. And then, una-una, we have to always remember that the duty of the cabin crew is to ensure the safety and security of the passengers. Ngayon, pag makita minsan ng pag makita ng pasahero na pasayaw lang sila, they lose that respect to think the cabin crew are that authority on board. Feeling ko lang, the reason why minsan may sayaw, it's just parang program or a promo, but it's not the core. We don't want people to think that the core of being cabin crew is to entertain on board. Bring me. Yes, so wala na yung, Ah, so wala na tayo sa time ng 50s, ng 40s na yung cabin crew doon, tinatawag na stewardess during that time, and then they're there basically as eye candy